Magandang umaga sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Father Alan. Batiin natin ang bawat isa ng isang magandang umaga. So ngayon ay kapistahan ng banal na mag-anak. No? Si Jesus, si Maria, at si Jose. No? So ano ba ang sinasabi ng ating mga pagbasa? Siguro unahin natin mula sa unang pagbasa hanggang ikalawang pagbasa. No? Pakinggan lang natin yung mga pagbasa, ang dami na nating matututunan. Yung sa unang pagbasa, ang kinakausap ay yung mga anak. Sabi sa mga anak, kayong mga anak, igalang ninyo ang inyong ama at ang inyong ina, ang inyong mga magulang. At pag ginawa niyo yun, nagbabayad na kayo ng inyong mga kasalanan. Tapos sabi pa dito, pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka ng iyong lakas. At sabi pa dito, pagka ginawa mo daw yon sa iyong mga magulang, ay hahaba ang iyong buhay. Wow! Pagka ikaw daw ay hindi naging lapastangan sa mga magulang mo, ay pahahabain ng Diyos ang iyong buhay. At alam nyo, parati ko itong sinasabi, lahat ng mga anak na kumalinga sa magulang ay binibless ni Lord. Binibless ni Lord. Kaya nga, nakainino ba ang hamon dito? Nasa anak lang ba? Hindi. Parehas. Ang hamon na ito ay nasa magulang at nasa mga anak. Kami hong mga anak, gusto namin kayong igalang, gusto namin kayong alagaan at kalingain. Bakit? Siyempre, gusto naman namin humaba ang buhay namin. Tama? Kayo bang mga magulang, gusto nyo bang humaba ang buhay ng mga anak nyo? Gusto nyo bang humaba ang buhay ng mga anak nyo? Ay, salamat naman. Pues, umayos kayo. Kasi gusto namin kayong kalingain. Gusto namin kayong alagaan. Gawin nyo namang madali sa amin, mga anak, na alagaan kayo at kalingain. Diba? Ibig sabihin, para maging madali sa aming kalingain kayo at alagaan, maging mabuti naman din kayong mga magulang. Kasi gusto namin humaba buhay namin di ba? Masarap naman na yung kakalingain naming magulang, kakali-kalinga, kaala-alaga. Tama, mali? Di ba? Ang hirap naman yatang alagaan ng magulang na buong buhay niya nagbisyo. Tapos nung matanda na, kalingain mo ang iyong tapos dahil di ka namin kinalinga, maikli lang buhay namin. Sino may kasalanan? Ikaw. Kasi hindi mo ginawang madali kang alagaan. Sabihin ng mga magulang, bakit parang kami ang may kasalanan? Natural. Sino pa ba? Di ba? Di ba? May mga magulang na ang sarap alagaan. Pero may mga magulang din na napipilitan ka lang alagaan. Sino mga magulang dito? Taas ang kamay. Taas ang kamay ng magugulang. Ay, sorry. Taas ang kamay ng magulang. Taas ang kamay ng mga magulang. O, ayan. Sa tingin ninyo, anong klase kayong magulang? Kayo ba yung magulang na pag nagsitanda na, masarap alagaan? Ibig sabihin, nung bata-bata pa kayo bilang mga magulang, wala kayong bisyo. Hindi kayo nananakit ng mga anak ninyo. Ulirang ama at ulirang ina kayo. Walang bisyo, hindi naninigarilyo, hindi manginginom, hindi ng babae, hindi nagsabong, hindi nagsugal. Sino dito ang ganong tatay? Yung lahat ng sinabi ko, hindi manginginom, hindi naninigarilyo, hindi ng babae, hindi nagsugal, hindi nagsabong, hindi nananakit, hindi naninigaw ng anak, tapos hindi nang aaway ng asawa. Sino sa mga lalaking asawa dito ang gano'n? Ang magsinungaling,
alam nyo na, siyang unang kukunin ni Lord. Sa mga lalaking nandito na magulang, sino yung ganon? Taas ang kamay. Patay. Yan ang sinasabi ko. Tapos gusto ninyo, pagtanda ninyo, kalingain namin kayo. Talaga ba? Talaga ba? So kayo na sumagot, di ba? Kayo na sumagot. Gusto nyo kalingain namin kayo. Gawin naman ninyo na kayo ay kakali-kalinga. Alam niyo, yun yung magaang sa loob naming mga anak, na gawin yun para sa inyo. Kasi gusto naman namin yun eh. Amen? Gusto naman namin yun. Kaya lang, sana gawin yung madali para sa amin, na gawin yun sa inyo. No? Pero kung hindi pa kayo makapagtaas ng kamay ngayon, may oras pa naman. Buhay pa naman kayo, hindi ba? No? May oras pa naman. So, you still have time na ayusin. Kung may bisyo ka ngayon, edi simula mamaya, itigil mo na. Di ba? Kung naninigarilyo ka, itigil mo na mamaya. Kasi ang hirap naman, di ba? Para kahit paulit-ulit, sasabihin ko pa rin, ang hirap naman. Gusto mo alagaan ka namin ng pag nagkasakit ka na. Ang naging sakit mo, lung cancer. Ba't ka ba nagka-lung cancer? Kasi ayaw mong tumigil sa paninigarilyo. Tapos gusto mo alagaan ka namin. Parang may mali. Di ba? May mali sa tingin nyo. Di ba may mali? Nanigarilyo ng nigarilyo. Tapos nung may sakit, gusto mo bibilang ka naming gamot, lung cancer sakit mo. Di ba? Pero kung halimbawa, nanigarilyo ka ng nanigarilyo, ang sakit mo, alipunga sa paa, walang problema. Bilang kitang gamot, di ba? Pero kung sigarilyo ka ng sigarilyo, ang naging sakit mo, lung cancer, tas gusto mo aalagaan ka namin, talaga ba? Sure ka, tay? Hindi ka ba baliw? Ha? Inom ka ng inom. Kaya hindi ako makatulog, kaya hindi ako inom ng alak. Inom ng inom. Tapos ang naging sakit mo, sa bituka. Gusto mo talaga alagaan ka namin? Hindi nga. Sugal ka ng sugal. Naubos yung pera mo, kakasugal. Gusto mo talaga gastusan ka namin? Hindi nga. Talaga. Kayo nga gano'n. Di ba? Walang problema sa aming alagaan namin kayo. Pero gawin niyong madali sa amin para alagaan kayo. Tayo namang mga anak, no? Kahit ano pa ang naging ugali ng magulang nyo, sabi, huwag niyong lalapastanganin. Oy, mga magulang, walang sinabi dito na kahit ganyan ang ugali ng tatay at nanay nyo, tulungan nyo pa rin. Walang sinabing ganon. Sabi, huwag nyong lalapastanganin, kaya umayos talaga kayo. Hindi sinabi dito na tulungan pa rin namin kayo. Ang sabi lang, huwag namin kayong lalapastanganin. Ibig sabihin, kung halimbawa humingi kayo ng tulong, huwag namin kayong sisigawan. Sasabihin namin, sorry tay, wala akong maitutulong, pasensya na po. Nilapastangan ba kita noon? Hindi. Pero hindi naman sinabi dito na tulungan ka. Ang tahimik niya. Kaya, mga magulang ha, gusto naming humaba ang buhay namin, kaya umayos kayo, ha? Okay ba? Ha? Para masarap namin. Di ba kinukwento ko naman sa inyo parati, ang daddy at mami ko naman nagkasakit parehas eh. Pero lahat kami, sarap na sarap, no? Gustong-gusto naming alagaan sila. Kasi naging mabuti silang mga magulang. Alam nyo yan, sinasabi ko, daddy ko walang bisyo. Mami ko lang talaga yung minahal niya, no? Hindi nanigarilyo, hindi nag-inom, hindi nagsugal, no?
No, parati nasa bahay lang. Ang gusto lang niya, manood ng Korean novela. Di ba? O, alam nyo, pagka ganun pa nga yung tatay mo, gusto mo pa nga, spoiled eh. Dahil ang gusto niya, manood ng TV lang, walang ibang bisyo, binila nung kapatid ko ng magandang TV. O, pero kung halimbawa, ang bisyo niya manginginom, palagay nyo, bibilan nyo ng kapatid ko ng alak? No. No, no, no. Dahil ang gusto niya lang manood ng TV, binalan niya, kinalinga niya, no? Binigyan niya pa ng mas magandang telebisyon. Yun ang masarap alagaan. Ikaw, tay, ikaw, nay, talaga bang pagtanda mo, masarap ka bang alagaan? Ikaw ang sumagot sa tanong na yan. Amen? Oh, pero may panahon pa, inuulit ko. Okay? O pangalawa, ikalawang pagbasa. Ito, bakit gusto ko ring talakayin? Kasi ginamit to ni Doc Carlos sa abot kamay na pangarap, no? Nung kinapitan niya si Lynette ng mahigpit dito, no? Halos masaktan si Lynette, ano? Tapos sabi niya, Carlos, ano ba? Sabi niya, susunod ka sa akin. Sinabi sa Biblia, magpasakop kayong mga babae sa inyong asawa. Sinabi ba? Tama naman, sinabi. So kayong mga babae, dapat magpasakop sa inyo asawa. Pero hindi natapos doon. Kailan kayo magpapasakop? Dapat alam to ng mga babae para hindi syunga-syunga. Ha? Kailan kayo magpapasakop? Kung yung asawa niyong lalaki handang mahalin kayo gaya ni Jesus. Paano ba minahal ni Jesus ang simbahan? Ayun siya, oh. Asan si Jesus? Namatay siya para sa simbahan. Ibig sabihin, ang mga lalaki, para magpasakop ang babae, dapat yung mga lalaki handang mamatay, handang ibigay ang buhay niya para sa kanyang asawa. Nagets nyo? Kung yung lalaking yan, hindi handang ibigay ang buhay niya para sa'yo, at yan pa ang nagbibigay ng pasakit sa'yo, huwag na huwag magkamaling magpasakop. Maliwanag? Maliwanag? Yan. Kaya maraming napapahamak na babae dahil dito. Hindi nila alam kung anong tungkulin sa kanila ng kanilang asawa. Magpapasakop lang kayo pag yung asawa nyo handang mamatay para sa inyo. Pero kung hindi, sinisigaw-sigawan ka, inuutos-utusan kang para sinasaktan ka, huwag na huwag kang magpasakop. Katangahan yan. Tandaan nyo, maraming babaeng nasasaktan, hindi dahil martir, kung hindi tanga. Sino dito ang mga lalaki na handang ibigay ang buhay niya para sa kanyang asawa? Taas ang kamay. Oh my God. Bakit wala? Naiiyak ako. Sino nga uli may mga asawa dito? Oo, Diyos ko. Taas ang kamay na mga may asawa. Ulit. Wala na ngayon, puro single na. Hallelujah. Wala nang may asawa, wala nagtataas ng kamay. Ano ba? Sino may mga asawa? Taas ang kamay. Kanina ganyan, ngayon dito na lang. Ha? Dito na lang? Ano na nangyari? Ha? Ulit, sino mga may asawa? Yung mga lalaking may asawa, taas ang kamay. Bibilangin ko lang, taas. Ang hindi magtaas ng kamay, Lord, talaga. 2024, kunin mo na. Ayan, sige, tingnan natin, ha? Lahat ng may asawang lalaki na hindi magtaas ng kamay, Lord, kunin mo sa 2024. Inuulit ko, lahat ng lalaking may asawa, taas ang kamay. Takutan pa kailangan? Kala nyo, hindi ko nabilang? 230. Okay? Sa 230 na nagtaas ng kamay, sinong handang ibigay ang buhay niya para sa kanyang misis? Taas ang kamay. 30. Nawala na yung 200. Ayan, tapos papasakop kayo. Diyos mio.
Oh, sa 230, 30 na lang yung handang mamatay para sa inyo. Tapos papasa. Ewan, bahala kayo sa buhay nyo. Yun, nililiwanag ko lang. No? Tapos, ano pa, sabi dito, panghuli. Hindi pa tapos yung sermon ko, panghuli lang dito. Nagsisimula pa lang ako, kala nyo? Sa mga magulang, no? Pwede niyong pagsabihan yung mga anak ninyo. Pero wag daw sobrang kagagalitan, baka manghina ang kanilang loob. Madalas kasi, pag nagagalit ang magulang, hindi siya talaga galit sa anak niya. Alam niyo ba yon? Galit siya sa sarili niya. Sa mga bagay na mga hindi niya nagawa sa buhay. Sa mga bagay na mga kahinaan niya. Tapos nakikita niya sa anak niya, papagalitan niya ng todo yung bata sa mga kakulangan niya. Ganon yun. Ganon yun. Kaya kagalit na galit, hindi ka talaga galit sa anak mo. Kay nino ka galit? Sa sarili mo. Sa mga kakulangan mo, sa mga hindi mo nagawa sa buhay, tapos ipapasa mo sa anak mo. Di ba? Makakakita ka ng mga magulang, galit na galit sa anak. Yung anak, ilang taon? 5 taong gulang. Ano totoong pwedeng magawa niya na kailangan mo ikagalit ng ganyan? Di ba? 5 years old, pagagalitan mo ng ganyan. So, hindi ang may problema ay ikaw. Meron kang mga bagay sa buhay mo na hindi mo nagawa, hindi mo nasunod, tapos ipapasa mo doon sa anak mo. Kaya sana, mga magulang, huwag nyo daw kagagalitan, no? Ang inyong mga anak. Baka na sila ay mawalan ng loob. Okay? So yun. So balansin na sa anak at sa mga magulang. Okay? Ngayon, meron akong gustong panghuli na kung mapapansin ninyo, sa MMFF, ano ang mga sumisikat na pelikula? Ano mga sumisikat na papelikula? Yung mga pamilya. Parang sinasabi ng Diyos, kailangang bumalik umuli tayo sa pamilya. Halimbawa, yung Firefly, Best Picture, tungkol sa ina at anak. Halimbawa, yung Rewind, kay Marian at kay Dingdong. Yung kay Sharon at kay Alden. Yung last year, meron pa nga, yung Family Matters. Di ba? Parang sinasabi, talagang ang tunay na kaligayahan nasa pamilya. Ano? Kaya nga, meron akong nabasa. Hindi ko pa ho napapanood, pero bala kong panoorin itong papasok na linggo yung Rewind, yung Firefly, Gumburza, tsaka yung kay Sharon. Siyempre, Sharon Cuneta yun, di ba? So, unahin ko muna siguro yung baka yung Rewind. Tapos, Gumburza. Maganda daw yung Gumburza, nag-promote pa dito sa parokya natin. No? Yung Gumburza. So, panoorin ninyo, magandang, dapat may alam kayo sa history ng Pilipinas. Alam nyo lahat ng chismis, hindi nyo alam history ng Pilipinas. No? Kaya tuloy, nung tinanong minsan yung isa kabataan, sino yung 3 pare? Artista, di ba? Tandaan nyo sa Pinoy Big Brother, ang sagot niya, hindi Gombursa, basta, Madyosan. Kung sino-sino sinasagot, di ba? Hindi alam ang history. So, yun. So, sabi doon sa, kay Marian Rivera, ito yung isa sa mga, mahalin ang pamilya, bigyan ng oras. Sino napanood na Rewind? Ayun, sabi, bigyan ng oras. Umuwi sa mahahalagang pangyayari ng buhay nila. Mga magulang, be there on the important events of your children. Before you know it, malaki na yung anak ninyo. Mahihirapan kayong maghabol. Kaya nga ako sinasabi ko, pag first communion, dapat nandun, first communion, kumpil, binyag, dapat hanggat maaari nandun ang nanay at ang tatay. No? Be there on the important events. Kung tutuusin, ilang lanlaman yan. Halimbawa yung sa simbahan, binyag. Ilang beses mabibinyagan ng bata? Isa lang, wala pa yung tatay. Diyos mio. Ilang beses magpa-first communion?
Isa lang, wala pa yung tatay. Bakit parating tatay? Ewan ko kung bakit. Yun ang napapansin ko. Minsan lang bibinyagan, minsan lang magpe-first communion. Kumpil, ilang beses ko kumpilan. Isa lang. Tapos wala pa si tatay. Be there on the important events of their lives. Yakapin mo ang iyong asawa araw-araw. Sabi doon, araw-araw, gabi-gabi. Yakapin at ikis mo ang iyong asawa. Titingnan natin ngayon yan sa misa. Lahat ng mag-asawa, tumayo. Ayaw niya. Tayo ang mag-asawa. Ay, tinan nyo, kaya hindi ako nag-asawa. Tinan nyo, kinakahiya nyo kahit asawa ninyo. Nagpakasal kayo, hindi kayo makatayo ngayon. Sino mag-asawa dito? Tayo kayo. Tayo ang mga mag-asawa. Tayo ang mga mag-asawa. Go. Sila lang? Yung hindi tatayo, Lord, sila naunahin mo sa 2024. Matigas ulo. Okay? Magharap kayo. Magharap kayo. Okay? Tatay, you may now kiss your wife. Oy, kiss nyo, kiss nyo. Palakpakan naman na, tinan nyo. Upo na ho kayo. Yung iba ayaw ikis. Ba't ganun? Mag-asawa kayo. Di ba? Mag-asawa kayo. Pero nung magsyota pa lang, naku, Diyos ko, kung halik-halikan, kung pupugi ng halik, wagas. Ngayong mag-asawa na, alam nyo, kwento ko lang sa inyo, last na. Nung meron ako minisahan na isang yumaong, no? Tapos nagsalita yung wife niya, si Tita Hi, Tita Norma, yung asawa niya si Tito James. Ilang taon na sila? Nasa 70 plus na. Yung husband niya, si Tito James, 76 nung mamatay. So si Tita Norma, more or less ganung age, no? Tapos, sabi ni Tita Norma, mamimiss ko lang sobra ang aking asawa. Kasi napakalambing niya sa akin. Kahit nasaan kami. Nasa mall kami, nasa park kami, kahit nasaan kami. Bigla na lang akong yayakapin yan at pupupugin ng halik. At age 76. Mahal na mahal niya ako. At hindi siya nahihiyang ipakita yung pagmamahal niya sa akin. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Mami, sabi niyang ganon, para akong isda at ikaw ang aking tubig. Kung wala ka, hindi ako makakahinga. Oh! Yan ba yung mga babae, yan ba sinasabi ng asawa niyo sa inyo? Ha? Mami, no? Para kang tubig. Pag nandiyan ka, nalulunod ako. Yun daw. Hindi daw, para kang tubig ko. Hindi. How I wish lahat ng mag-asawa ganun. Kahit na ganun na yung edad, very sweet pa rin. Kaya nilang ipakita, proud ako. Asawa ko to. Nung minsan may kinasal ako, 50 years anniversary. Sabi ko, ang tinanong ko na yung mga anak. Yung mga anak, no? Pagkatapos, ano kayang tingin mong sikreto ni mama at papa mo? Sabi nung babae, alam nyo ho, Father, 50 years anniversary. So, ang edad no, nasa mga 80 na. Alam nyo po, Father, si mama at si papa, kahit ganyan na ho ang edad, ang sweet-sweet nila sa isa't isa. Pati sa tawagan nila. Nung minsan po, si mama nagpunta ng Iloilo ata. Tapos si papa, araw-araw siyang tinatawagan. Nung minsan isang umaga, akala ni Papa, tulog pa ako. Hindi niya alam, nasa likod niya ako, kausap niya si Mama. Sabi na dinig ko si Papa, sabi niya sa Mama ko, oh, kumain na ba ang baby ko? Oh my God. 80 sila, ang tawagan nila, baby. Kayo ho, anong tawagan nyo? Demonyo ka!
Ayan na ang tawagan nyo siguro ngayon, no? Demonyo ka, ano? Sila ang tawagan, baby, kayo, demonyo. No. How I wish yung mga may edad na dito sa inyong pagsasama, you remain sweet to each other. Huwag niyong kakalimutan yon, no? Mga tatay, kahit matanda na kayo, patuloy niyong isurprise yung asawa ninyo. Take them on dates. Mag-date pa rin kayo. Ipakita niyo sa mga tao that you are proud of your wife. Na proud kayo sa inyong asawa. Sabi pa dito, no? Kain kayo sa labas. No? And celebrate life with your family. So yun ang isa sa mga lesson ng Rewind. So sana, Sunday ngayon, Holy Family. Sana ang bawat pamilya dito, tunay na tinutularan si Jesus, si Maria at si Jose bilang isang masaya at banal na pamilya. Amen? Amen. Tumayo tayong lahat.